Katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Good morning mga kamanggagawa! Welcome po sa isa na namang edisyon ng Dole sa AFP Radio. Ako po si Carla Sandiego Malaban. Ako naman po si Team Laderas. Martes na naman, kaya sama-sama nating talakayin ang mga napapanahong balita at impormasyon tungkol sa paggawa at empleo sa ating bansa. For shoutout po natin ang ating mga kamanggagawang avid listeners via the Armed Forces Radio Channel DWDD 1134 kHz. Pati na rin yung mga nanonood sa ating mga Facebook pages dyan sa Department of Labor and Employment Facebook page and of course sa AFP Radio Facebook page. Kaya't huwag nyo rin kalimutang i-like, mag-comment at i-share ang ating episode para mas marami pang kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa. Yan, ako isang makulimlim na araw sa iyo, no, Sir Team, at pati na rin sa ating mga kamanggagawa. Halos wala pa rin tigil yung mga pagkulan natin, no, dito sa Metro Manila. Ulan pa rin. Oo, at saka pag madaling araw, meron pa ding mga bagyo. Hindi naman bagyo, pero malalakas na ulan. Malalakas na ulan. Ayan. Kamusta po kayo mga kamanggagawa? Lagi po kayong mag-iingat, no, sa inyong pagbiyahe papunta sa inyong mga workplaces o mga lugar pagawaan. At syempre, kukumustahin din natin yung ating mga kamanggagawa sa mga rehiyon dahil maging sila parang nationwide yata itong nararanasan nating pag-uulan. Kaya stay safe po mga kamanggagawa. Ayan. At speaking nga po, no, nung masungit na panahon, Sir Team, 2 linggo na yung nakalipas simula nung natapos yung bagyong Egay, no? Napakalakas ng bagyo na iyan. Nagkaroon ng mga malalakas na ulan, pati hangin. Dito sa atin sa Luzon, particular na, no, sa Hilaga or sa northern region kung saan nga naglandfall yung bagyong Egay. Oo. At yung pagragasa nga ng bagyo na yan ay nagdulot ng matinding pinsala, Ma'am Carla, sa Regions 1, 2, and 3 at nagresulta nga sa pagdeklara ng state of calamity sa mga nabanggit na rin. Totoo yan. At pag ganito ang mga panahon, Sir Team, laging nakaantabay ang Department of Labor and Employment para maghatid ng serbisyo at tulong syempre doon sa mga kamanggagawa natin na apektado ang kabuhayan dahil nga sa masamang panahon. At yan ang ating pag-uusapan ngayong umaga, kabilang na ang iba't ibang tulong na hatid sa inyo ng Department of Labor and Employment, lalo na doon sa mga kamanggagawa nating naapektuhan ng bagyong Egay sa norte
Kasama natin maya-maya lamang si Sir Justin Paul Marbella, ang Labor Information Officer ng DOLE Region 1. Mamaya po yan sa ating Dole and Focus segment. Bago yan, good news muna tayo. Good news mula sa Cagayan Region. Dating child laborer, isa ng full-time na mag-aaral. Hardship, poverty, and wants are the best incentives and the best foundation for the success of a man. Ito ay ayon sa kilalang Amerikanong journalist na si William Bradford Merrill, na siya namang naging inspirasyon ni Christian Lucina, 16 na taong gulang na estudyante ng Solana Freshwater Fisheries School at pangatlo sa 6 na magkakapatid mula sa Solano, Nueva Vizcaya. Ang storya ng buhay ni Christian ay buhay na halimbawa ng pananampalataya, tiyaga at lakas ng loob. Pinangasiwaan ni Christian ang kanyang oras mula sa pagtatrabaho sa bukid at mga gawaing bahay kasabay ng mahusay na pagganap ng tungkulin bilang estudyante. Para sa kanya, lubang mahirap ang buhay. Ang kanyang ama ay may acute asthma at hypertension, samantalang ang kanyang ina ay namamasukan bilang kasambahay sa isang karinderya at kumikita ng 300 pesos kada araw. Sa kinikitang ito ng kanyang ina, inaasa ng buong pamilya ang lahat ng kanilang pangangailangan sa pagkain at pag-aaral at sa pambili ng mga gamot na dapat inumin ng kanyang ama araw-araw. Dahil sa kakulangan nilang ito sa pera, lumalakad lamang silang magkakapatid papunta sa paaralan at madalas na hindi na rin kumakain. Sa kabila nito, patuloy na umaasa si Christian na maaayos din ang kanilang buhay kung magtatiyaga at magpupunyagi sila sa buhay. Sinimulan niyang suportahan ang kanyang pag-aaral sa pamamagitan ng pagbebenta ng gulay at pagtatrabaho sa bukid pagkagaling sa paaralan at tuwing araw naman ng Sabado at Linggo upang makatulong sa kalagayang pinansyal ng kanilang pamilya. Nakaya niyang bayaran ang lahat ng gastusin sa pag-aaral mula pamasahe, pagkain at iba pang pangangailangan gamit ang kinitang pera sa pagtitinda ng gulay at pagtatrabaho sa bukid. Umuuwi siya pagkatapos ng trabaho upang magbasa ng kanyang mga aralin at mag-aral gamit ang liwanag mula sa isang kandila. Sa kabila nito, ay palagi siyang tumatanggap ng mga parangal at hindi rin siya nahuhuli sa mga top students ng kanilang paaralan. Kamakailan nga lamang ay napili siya bilang kinatawan ng paaralan sa isang math quiz bee competition. Kudos sa'yo, ha? At hindi nga nagtagal ay nakabilang si Christian sa mga natukoy ng DOLE bilang child laborer ng Solano sa ilalim ng DOLE Child Labor Prevention and Elimination Program na naglalayong maiangat ang buhay ng mga mahihirap na pamilya at maialis ang mga child laborer mula sa mapanganib na kapaligiran o tuluyan ng iwan ang pagiging child laborer at pagtuunan na lamang ng pansin ang kanilang pag-aaral. Nirekomenda ng DOLE si Christian at ang kanyang pamilya sa Department of Social Welfare and Development at sa pagtutulungang ito ng dalawang ahensya, nakakuha ng tulong ang kanyang pamilya sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o yung 4Ps at natulungan din silang magkaroon ng kuryente sa bahay. Sa idinaos na selebrasyon ng National Children's Month noong nakaraang Nobyembre, naging benepisyaryo si Christian ng Project Angel 3 ng DOLE kung saan tumanggap siya ng mga school supplies, uniforme sa pagpasok sa paaralan, mga bitamina at gamot, at gift bag. Dagdag dito, nabigyan rin ng emergency employment assistance ang kanyang ina sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o ang tupad ng DOLE kung saan tumanggap ito ng minimum wage bawat araw ng pagtatrabaho sa loob ng hindi hihigit sa 30 araw.
Sa loob ng 1 taon ay patuloy na nakakatanggap si Christian ng tulong pinansyal para sa kanyang pag-aaral. Sinikap din ng DOLE Region 2 Cagayan Field Office na isama siya sa Special Program for Employment of Students o yung tinatawag nating SPES upang makatulong sa kanyang pag-aaral sa susunod na taon. Sa kasalukuyan ay maituturing na higit na maganda ang kalagayan ni Christian at ng kanyang pamilya sa lipunan at pananalapi. Ayon sa kanya, utang niya at ang kanyang pamilya ang lahat ng ito sa pamahalaan. Higit sa lahat sa Department of Labor and Employment. Ang dating child laborer ay isa na ngayong full-time na mag-aaral at ang dating nagtatanim ng gulay ay maituturing na ngayong academic developer o individual na sumusuporta sa professional development sa larangan ng pagtuturo, pag-aaral at pagtatasik. Very inspiring pala ang kwento na yan ni Christian. Okay. Gawin naman tayo sa Visayas region. Ayan. Mga manggagawa sa planta ng bioethanol sa Negros Oriental natanggap na ang Special Benefit Fund na 1.5 million pesos mula sa DOLE. Umabot sa 1.5 milyong pisong Financial Benefit Fund ang natanggap ng 115 manggagawa ng URC Baez Distillery, ang kaisa-isang planta at producer ng bioethanol sa Central Visayas. Ang bawat isang manggagawa ay tumanggap mula mahigit na 2,000 pesos hanggang sa mahigit na 17,000 pesos. Ang naturang Financial Benefit Fund ay ang 80% ng Social Amelioration and Welfare Program line collection na ibinibigay bilang financial o cash benefit sa mga kwalipikadong manggagawa sa planta ng bioethanol, kabilang ang lahat at iba pang kinita o interes mula dito. Ang mga tumanggap na kinabibilangan ng mga aktibo at mga retiradong manggagawa ay sa pamamagitan ng automated teller machine o tseke na inisyu ng DOLE. Marami sa mga manggagawa ang lubos na nagalak sa tatanggap na benepisyo dahil malaking tulong ito sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng groceries, gamot at pangkumpuni at pag-aayos ng kanilang bahay. Ang bioethanol ay isang uri ng gasoline na nakukuha sa pamamagitan ng proseso ng fermentation o pagbuburo ng asukal mula sa mga feedstocks tulad ng mais, trigo at mga reed cannery grass. Ang mga pangunahing pinagkukunan ng asukal na kinakailangan upang makabuo ng ethanol ay nagmumula naman sa mga energy crops na ito bago pa man aprubahan ng Department of Energy para magamit sa mga makinang ginagamitan ng gasoline kabilang ang hydrous ethanol. Ang SDF ay regular na ipinamahagi sa kwalipikadong manggagawa ng planta ng bioethanol tuwing Pebrero ng taon. Nagkakaroon lamang ng pagkakaantala sa pamamahagi nito kamakailan dahil sa pangongolekta ng remittance nito mula sa iba't ibang rehiyon at pinagsasama-sama sa account na nakapangalan sa tanggapan ng Bureau of Workers with Special Concerns. Natutuwang ibinahagi ng DOLE Negros Oriental Field Office OIC Maria Teresa Tancampo na sa kabila ng pagkakaantalang ito ay mabilis namang naunawaan ng mga manggagawa ang kanilang paliwanag sa tulong na din ng Employees Union. Ayon kay DOLE Central Visayas Regional Director Lilia Esteliore, masaya sila na ang mga manggagawa sa pamamagitan ng kanilang mga union, ang tagapamahala ng URC Baez Distillery at ang DOLE ay ginamit ang dialogo bilang paraan upang mapanatili ang industrial peace. Ayon pa kay RD Esteliore, ito ang kagandahan ng pagkakaroon ng maayos na pakikipag-usap bago humantong sa hindi pagkakasundo ng magkabilang panig at mauwi sa pagsasampa ng reklamo at maging isang malaking issue o alalahanin, agad itong nareresolba dahil nabigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag ang bawat panig. Dahil natuwa sa naging resulta ng pag-uusap, gayon din sa katuparan ng pamamahagi ng nasabing fund na matagal nang inaantay ng mga manggagawa, pinasalamatan ng Pangulo ng URC Baez Distillery Employees Union na si Matroza Lem Cataylo ng ang Negros Oriental Field Office sa ilalim ng DOLE RO7.
Natutuwa umano ang mga manggagawa sa pagiging transparent ng pamunuan ng Dole Region 7 kasabay ng dalangin na hindi na sana muling maantala ang pamamahagi ng FBF sa mga susunod na distribution. Napaka-importante talaga ng conciliation and mediation, di ba? Para talagang nagkakaintindihan yung ating mga employers. Industrial peace, yan ang ating isinusulong. Yes. Mula sa Luzon at Visayas, pumunta naman tayo sa Mindanao. 1 milyong pisong halaga ng tulong, iginawad ng Dole sa grupo ng PWD sa Davao City. Kaugnay sa pagdiriwang ng 45th National Disability Prevention and Rehabilitation Week nitong nagdaang buwan ng Hulyo, ginawaran ng Department of Labor and Employment Region 11 ang Barangay Tapunan Persons with Disability Association ng mga kagamitan at materyales na nagkakahalaga ng 1 milyong piso at para na din sa kanilang livelihood project. 60 miyembro ng asosasyon ang tumanggap ng computer, laminating machine, photocopier, printer, bond paper at iba pang mga gamit sa pagsisimula ng isang business center sa kanilang lokal na komunidad sa ilalim ng Dole Integrated Livelihood Program o yung DLIP. Kaugnay nito, pinadali ng Barangay Council ng Tapunan ang pagtatayo ng project site. Ang pagtatayo ng isang business center ay isang estratehikong lokasyon sa sentro ng komunidad ay mainam sa negosyo ng mga benepisyaryo gaya ng Barangay Tapunan PWD Association, lalo pat may malaking pangangailangan sa mga serbisyo tulad ng printing at photocopying. Ang Barangay Tapunan ay may malaking bilang ng populasyon kung saan unti-unti na ang umuusbong ang ilang mga komersyal na establishmento dahilan upang hindi na kakailanganin pang pumunta sa kalapit na komunidad na barangay ng Mintal at Ula ang mga residente nito para makakuha ng mga katulad na serbisyo. Dahil walang kakompetensya ang Barangay Tapunan Persons with Disability Association sa ganitong uri ng negosyo, inaasahang makakapaglingkod ito sa mahigit 20,000 na kliyente kung saan ang karamihan ay mula sa mga paaralan sa loob ng barangay at tinatayang aabot sa 1.8 million pesos ang net income ng naturang business center sa unang 3 taon ng operasyon nito. Ang livelihood project na ito ay isang paraan upang mabigyang kapangyarihan ang mga manggagawa sa kabila ng kanilang kapansanan, ngunit nais pa rin magtrabaho. Nagpahayag ng kanyang pasasalamat si Dole Davao Regional Director, Attorney Randolph Pensoy, sa ipinakitang determinasyon at tiyaga ng mga miyembro ng asosasyon na aniyay magsisilbing inspirasyon sa iba pang mga PWD sa buong rehiyon. Ayon pa kay R.D. Pensoy, ang proyekto ay hindi lamang tungkol sa pinansyal na pakinabang. Higit sa lahat, ito ay tungkol sa pantay na pagkakataon sa lahat ng aspeto, sa tiwala, gayon din sa pagpapahalaga sa sarili at dignidad para sa taong may kapansan. Lubos ang pasalamat sa Dole ng Pangulo ng Asosasyon na si Juliet Relacion at ibinahagi ang kanilang planong lumahok sa iba't ibang training courses tungkol sa logo design at photography. Naniniwala siya na sa ganitong paraan ay maipapaabot nila sa mas nakararami ang kanilang produkto at serbisyo. Ang National Disability Prevention and Rehabilitation Week ay taunang selebrasyon na ipinagdiriwang tuwing 3 linggo sa buwan ng Hulyo. Ngayong taon, ang naging tema ng selebrasyon ay Person with Disabilities and Rights Towards a Sustainable Future where no one is left behind. Ito ay naglalayong lumikha ng higit pang inklusibong lipunan kung saan ang mga taong may kapansanan ay malayang makilahok ng lubusan sa lahat ng aspeto ng buhay at makatulong sa paglago ng ekonomiya. Tama yung 13, lahat talaga merong contribution dyan sa ating economic growth, sa paglago ng ating
ekonomiya. Yan. At yan po mga kamanggagawa ang mga good news sa tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay DOLE Region 1 Labor Information Officer Justin Paul Marbella patungkol naman sa mga tulong sa mga manggagawang apektuhan ng bagyong Egay sa Region 1. Mamaya po yan pagkatapos ng ilang mga paalala. Oras natin 20 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, alam mo ba na ang DWWD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWWD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Mga ama ang itinuturing na haligi ng tahanan. Pero paano nila gagampanan ang tungkulin para sa pamilya kung sila ay walang sapat na kita? Sa bayan ng Nagilian, La Union, ang ilang padre de pamilya ay nagsusumikap upang makakuha ng bagong kasanayan na makakapagbigay sa kanila ng trabaho at kabuhayan. Sila ang mga benepisyaryo ng pinagsalib na pagtulong ng DOLE at TESDA. Ito ang kwento ng pagtatayo ng mga kubo ng pag-asa. Siak ni Gistone o Bacalda, Agdijan Jal Alinaw Norte, at taon 25. Siak ti may isang nagtraining iti DOLE kan TESDA, saktal mati na itulong da kanya. In-experience ko matsarkat ko, aduna adal ko iti dato nga iniskwela nga carpentry kan masonry. Gamin ag sideline na mo so nga pinadas ko tinag-eskwela no at mas manayunan pa iti experience ko. Ginamwa dahito nga training kahit ko nga talaga nga sumali. Kaputa kahit ko nga ado pa iti masurok ti construction. Kaputi rigat iti biyag. Tungod iti pamilyak tano makakuha ti additional income. Narigat gamin ti biyag mi takayat kumot na tumulong ti pamilyak. Nadamot gamin ti putot kon takayat kumot gamin nga may kanso na ti mayat na biyag. Purpusak ti senior high school matikkat mo nga college takayat ko nga trabaho. Napintas nga talaga DOLE, LGU, kan TESDA. Pas pasalamat kami, tatalikan kami tin sito. Taktal nga banag ti naitulong kanyak ti tetang insito ta no panagap apply ta kailangan damo ti insito pabaling ko nga i-apply ti proyan nga papanak nga lugar nga pag-applyan at least aday pakita nga insito para kanyak sir ke daktal unay para kanyak ta lalo siyak sir adati plano nga aga-abroad isong inkarkarigata kumot sir nga inlipas. Pagyamanak, adya inted ti DOLE nga starter kit, taad dati gamit kon. Hindi gamin dati, awang gamit ko, mulbulo da lang. Tatad damot inted ti DOLE nga gamit ko. Dagi karga na mo dinted nga toolkits ti inted ti DOLE kan TESDA, da martilyo, dati measuring tape, dati paut, bar level, skwala, ragadi, ngayon talaga panggamit nga talaga ti karpintero nga talaga maginted ta itong agyaman na klaunay. Palaunay gamin ka more gamin dati sir nga ko daktal nga yaman ko ta adating tad nga kasi gamin ka pangurogyan mi sir dati nga
toolkit para iti panagrug iti trabaho mi. Para kanyami nanginamot dato ita para kanyami amo lang amin yung presyo sir eh. Tikikitaan mi. Gamin ke datang itad da kanyami dakto nga tulong usar mi ti panagtrabaho minto. Handang jay price na gamin sir ti ko eh. Jay nasuro mi pa eh. Kasi ti padre ti pamilya at ara pa ko trabaho nga nasayaat tapno mabiyag ko ti putot ko mapaadal ko ka nasayaat at hanggang na kayak pa iti trabaho. Tano may maikak ti napintas nga masakbayan ti pamilya. Mamatiak nga ti panagtitindulong iti dole testa ken LGU at nabibiti ti panagduras may yag ti may sakatao. Pagyaman nagti LGU ken Sir Jonathan nga peso manager ta so tinang ngayab kanyak dato yung opportunity. As a peso manager, ang hangarin ko naman is makatulong sa bayan namin. Lalo sa mga tumigil sa pag-aaral, yung mga walang trabaho, o yung mga na-displaced worker, tapos yung mga nangangailangan talaga. Sa Dole at TESDA, nagpapasalamat ako sa kanila kasi sa binigay nilang project na ito, napakalaking tulong ito sa amin. Yung mga iba kulang sa kumpiyansa dati, ngayon nagkaroon silang kumpiyansa sa sarili na magtrabaho. Bigyan nyo ng halaga yung mga bagay na pinagkalob sa inyong gobyerno, lalo-lalo ang TESDA, Dole at LGU Nagilian, na talagang andito kami na sumusuporta sa inyo kahit sa mga pangyayaring nangyari noon na mga crisis na lindol o yung mga COVID na yan. At pinapakita dito na tuloy pa rin ang buhay at huwag kayo mawal ng pag-asa kasi habang may buhay may pag-asa at asenso tayo. Tunay ngang sa pagkakaisa may pag-asa. Sa pagtutulungan nga ng Dole, TESDA at ng Bayan ng Nagilian, ang mga haligi ng tahanan na ito ay magsusumikap para sa isang masaganang hinaharap. Gaya ng lilim ng mga kubong kanilang itinayo, sila ay magbibigay lilim, proteksyon at pagmamahal sa kanilang pamilya, komunidad at para sa bansa. Nakatutok pa rin kayo sa Dole sa AFP Radio. Tuloy-tuloy pa rin ang hatid ng Dole sa mga kamanggagawa nating apektado ng sunod-sunod na bagyo kamakailan. At para pag-usapan ang mga tulong ng Dole sa mga manggagawang naapektuhan ng bagyong Egay sa Region 1, makakasama natin ngayong umaga ang Labor Information Officer ng Region 1, si Sir Justin Paul Marbella. Good morning, Sir Jap! Good morning! Hi, Sir Jap! Narinig mo ba kami, sir? Ayan, inaayos lang natin saglit ang audio ni Sir Jap. So, ngayon ay pag-uusapan natin yung mga iba't ibang tulong na ibinahagi ng Dole sa ating mga kamanggagawa dyan sa Region 1, sa Ilocos. Kasi sila talaga yung sobrang naapektuhan din. Oo, Ilocos Sur at Ilocos Norte, ang alam ko na naka-state of calamity dyan, no? So, hello. Ayan, naririnig na natin si Sir Jap. Ayan. Magandang umaga po, Sir Jap. Hi, Sir Jap. Magandang umaga po. Naimbag nga bigat, Sir Team. Naimbag nga bigat, Ma'am Carla. At sa lahat ng ating makasamahan po dyan sa IPS at sa Central Office po natin. Ipinapaabot po mula sa Region 1 ang aming taus-pusong pagbati po sa inyo. Ayan, salamat sa pagtanggap doon sa aming imbitasyon. Sir Jap, diretso na tayo sa ating topic for the day. Halos 2 linggo na yung nakalipas nang nanalasa yung bagyong Egay dyan sa rehiyon ng Ilocos. Balitaan mo naman kami, kamusta na ba yung pangkalahatang sitwasyon dyan, sir? Tapos ilang bayan at lungsod nga din ba yung naapektuhan nitong nagdaan na bagyo? Nako, Ma'am Carla and Sir Team, in the past weeks we have been experiencing rainy weather po talaga dito sa Ilocos region. Particularly here dito sa La Union, talagang kumbaga indescribable po yung ating weather kasi minsan nga sabay umaaraw at saka umuulan. Kaya naman
Although the Typhoon Egay at pati yung Falcon is already out of the Philippine area of responsibility, I think ayon sa Pag-asa, ito epekto po ng habagat. Kaya talagang nakakaramdam pa rin po ng pag-uulan dito po sa Hilagang Luzon. Although hindi na po siya kasing lakas ng mga na-experience po natin na bagyo, kaya patuloy pa rin naman po ang ating pagmomonitor ng ating sitwasyon sa buong rehiyon para kung ano man po ang angkop na may ibigay po na tulong po natin ay nakahanda po ang DOLE para po magbigay ng assistance. Gaano na ba karaming kababayan natin, Sir Jap, dyan sa Region 1 yung naapektuhan ng nagdaang bagyong Egay at ilan na rin sa kanila yung nabigyan na ng tulong ng inyong tanggap? Sa datos po na ating nakalap mula po sa RDRRMC1, as of August ay meron na po silang naitalang 962,693 individuals na naapektahan nga po ng bagyo. Sama-sama na po dito yung mga nag-evacuate sa mga evacuation centers, pati na din po yung mga hindi nag-evacuate pero naapektuhan po ang kanilang mga tahanan. All in all, nasa mahigit 226,000 families ang naapektuhan at sila po ay residente ng nasa 1,753 barangays. Karamihan po talaga ng naapektuhan po dito sa rehiyon ay ang probinsya po ng Ilocos Norte na kung saan at one point naitaas ang signal number 5. Gayon din po sa probinsya po ng Ilocos Sur and dito po sa probinsya po ng La Union ay hanggang signal number 2 ang naranasan lang po namin. At sa Pangasinan naman po, although hindi naman po ganun kataas ang signal level po na nai-declare po doon, may mga experiences po kasi sila ng pagbaha, particularly in Dagupan City at ang kalapit na bayan po ng Calasiao. Kaya tinitingnan pa rin po ng ating ahensya dito sa rehiyon, led of course by our dear Regional Director, RD Ezekiel Ronnie Guzman, na patuloy po ang pag-monitor natin through our field offices ng ating pagtulong sa mga benepisyaryo po natin. 1 milyon na pala na apektado no nitong nagdaan na bagyo. At given nga nung datos na sinabi mo na Sir Jap, magkano ba yung inilaan ng DOLE para masiguro na matutulungan natin yung mga apektado natin siyang mga kababayan sa Region 1? At dahil nga sinabi mo rin kanina na patuloy pa rin ang pagbuhos ng malalakas na bagyo, kung sakali bang kulangin ito, ay meron pa ba tayong pagkukunan ng dagdag na pondo para sa kanila, Sir Jap? So far po, Ma'am Carla, nasa 107.6 million po ang nakahanda po na pondo mula po sa DOLE Region 1 para po sa pag-implement natin specifically for TUPAD. Dahil po sa iba't ibang programa naman po talaga ng DOLE, TUPAD po talaga ang pinakaangkop na programa na pwede po nating ibigay para po sa ating mga kababayan na naapektuhan po ng bagyo. Dito po sa amount po na 107 million, 87.2 million po dito ay mula po sa mga previously na naibaba na po na pondo dito po sa ating rehiyon. At meron din po nakalaan na standby fund na 20 million. So pinagsama na po natin iyan at nasa 107.6 million nga po ang naka-standby talaga or yung naka-ready na ating gagamitin para sa pag-implement nga po ng TUPAD. Although, bago pa man po talaga dumating yung bagyo noong kasagsagan po ng July 25 hanggang July 26 po ang height of the effects of the typhoon dito po sa rehiyon, may mga natapos na po na mga profiling, hindi nga lang pa nagsimula yung implementation po, yung pagtatrabaho po nila. Kaya naman, ang naging direktiba din po ni RD Kiel ay yung mga ready na implementation na, yung magtatrabaho na po sila, they will now shift their focus doon sa talagang pag-address nung epekto nga po ng bagyo, kagaya po ng paglilinis po ng mga kalsada, pagre-restore yung mga siguro mga nasirang facilities, at most importantly po yung paglilinis po ng mga dike, ng mga kanal, kasi nakitaan po natin na ito talaga yung sanhi po ng pagbaha, na yung mga tubig ulan na galing po sa kabundukan ng Cordillera, bumababa kasi yan dito po sa Region 1. So kapag clogged po ang mga waterways po namin dito sa Region 1, talagang kami din po ang maapektuhan ng flooding. So ang ating mga TUPAD workers ay ating ngayon hinaharness ang kanilang labor na maglinis po ng mga kanal at iba pong mga daluyan ng tubig. Which is okay din dahil
kasama sila na doon sa pagbangon ng kanilang mga lugar o kanilang mga pamayanan. Tapos tulong din ito doon sa kanilang mga lalo na sa recovery and restoration efforts. Yes, tama ka dyan. At bukod nga dun sa binanggit nyo, Sir Jap, na emergency employment o TUPAD, meron pa po ba tayong mga ibang programa na i-roll out para tulungang makabangon yung ating mga kamanggagawa o mga kababayan natin dyan sa rehiyon, lalong-lalo na yung mga lubos na naapektuhan ng bagyong Egay? Yes po, ma'am. Of course, yung ating TUPAD kasi ay emergency response lang naman po natin yan. Yan kasi yung immediate na ating paraan para makapagbigay talaga ng agarang tulong. But more importantly, atin din pong i-implement yung mga programa po ng DOLE na talagang long-term po ang effect sa ating mga beneficiaries. Kagaya po ng ating livelihood program, yung ating DILP, patuloy pa rin po ang ating pakikipag-ugnayan sa ating mga partners in the communities through our PESO managers para makita po talaga kung anong mga livelihood undertakings ang pinakaswak doon sa ating mga communities. Kasi tinitignan po natin dyan through rigorous environmental scanning kung ano ba talaga yung angkop na livelihood for them para kung ano man yung sakuna na darating, bagyo, lindol. By the way, yung po palang bagyo ay that's exactly 1 year from the earthquake naman po na naranasan din ng Region 1 last year. Ayan, kaya kinukonsider din po natin dyan. Tayo ng TUPAD dyan. Yes, tama po ma'am. Nag-implement din po tayo ng TUPAD, particularly dun sa mga communities na nagkaroon nga po ng destruction sa mga bahay. But yeah, going back, yun po yung ating livelihood, kinukonsider din po dyan through our livelihood development specialists kasi meron tayong mga LDS po talaga sa mga probinsya po natin. We are taking into account kung ano ba yung mga potential hazards in the community at sana maging stable pa rin yung mga livelihood nila regardless kung ano nga ba yung mga threats in the environment na meron po tayo. At the same time, yun din pong ating mga employment opportunities kagaya po ng ating GIP. Actually po yung ating TUPAD program, some of them are being realigned for utilization po ng GIP and TUPAD. Of course, upon the approval ng ating central office dahil long-term kasi ang epekto din po nitong ating GIP, yung employment opportunity for our young workers. It's a win-win situation para sa ating mga kabataan na magtrabaho in the government. At the same time, opportunity din ito sa mga government agencies na makadiscover ng bagong talents. Dahil naniniwala tayo na ang mga young breed are the new leaders, not of tomorrow but of today. Kaya it's high time po talaga that we discover more talents to work for the government. Sir Jeff, na pag-uusapan na natin yung TUPAD na binibigay natin tuwing panahon ng kalamidad o krisis katulad nitong pananalasa ng bagyong Egay. Pakibahagi naman sa ating mga kamanggagawa ngayon, bukod sa wages, ano pa ba yung mga benepisyong natatanggap ng mga benepisyaryo natin mula sa TUPAD? Our TUPAD workers are also covered po ng insurance po nila. So under GSIS, they are covered ng micro-insurance. Actually, hindi lamang doon sa period ng kanilang pagtatrabaho, but I think for a year ang coverage po ng kanilang insurance. So yes, even though tapos na po ang kanilang engagement with the TUPAD, ay in effect pa rin po yung kanilang insurance coverages. Of course, yan ay protection po natin sa kanila dahil they are out in the field, in the streets na nagtatrabaho. We also have to ensure na sila po ay protektado. And speaking of protection, nagbibigay din po tayo sa kanila ng PPE o yung ating personal protective equipment para naman po yung hazard na kanilang haharapin as they go and provide labor for the government ay protektado pa rin po sila. So yan po yung mga binibigay po natin, yung kanilang wages and of course yung kanilang fulfillment na magbigay ng serbisyo sa kanilang immediate community kasi yan din po yung kagandahan sa TUPAD. We harness the labor ng mga informal workers o yung mga disadvantaged doon mismo sa barangay nila. So tinutulungan na nila yung kanilang barangay, sumasahod pa sila. So yan, ito po ang kumbaga talagang glory nitong programa po natin na TUPAD. Sa usaping financial ulit tayo, Sir Jeff, since nabanggit mo kanina na merong 107.6 million na nakalaan na pondo, dahil nasa kalagitnaan pa lamang tayo ng
ng taon. Sasapat pa ba tong pondo na to sa pangangailangan ng mga kababayan natin dyan sa Region 1? Lalo na, sabi ng Pag-asa, may mga 2 hanggang 3 bagyo pa yung maaring pumasok sa bansa ngayong buwan pa lang. Patuloy naman po ang DOLE sa pag-implementa nga po nitong ating mga programa because we believe na marami tayong mga magagawa pa rin na tulong sa ating mga kababayan. Although tayo ay nananalangin na wala nang kasing lakas na bagyo pa na darating, but ang ating ahensya naman po, of course, led by our dear Secretary Benvenido Laguesma, patuloy pa rin po ang pag-download natin ng mga pondo as we progress through the year. And we will really have to look kung saan natin pwedeng magagamit itong mga programa. Of course, kung tupad po yan, ay talagang we will have to take a look sino yung mga communities po natin na kahit pa wala na yung epekto po ng bagyo, meron pa rin pong trabaho na kakailanganin ang labor po ng ating mga tupad workers. Sir Jap, sa mga kamanggagawa natin na may katanungan o kaya ay nais mag-avail nitong mga programa na nabanggit po ninyo na ipinapatupad ng Regional Office 1, DOLE Regional Office 1. O kaya may nais pong i-report patungkol sa kanilang trabaho, paano at saan kaya nila maaring makontak ang DOLE Region 1? Right now, Ma'am Carla, meron na kaming active na Facebook page. Ito po ay DOLE Uno, ang pangalan po ng ating Facebook page. We strive na maging active po itong ating Facebook page na ito dahil social media na po talaga ang pinakamadaling paraan para mag-reach out po ang ating mga beneficiaries. So, magpadala lamang po our inbox doon sa ating Facebook page po na iyon ay bukas para po sa mga katanungan. And ang mga field offices din po natin ay bukas pa rin po dyan para handang tumulong pa rin po sa ating mga beneficiaryo should they wish to visit itong ating mga opisina po all over the region. We have a total of 6 field offices here in Region 1, 1 each for Ilocos Sur, Ilocos Norte, and La Union, at 3 po sa Pangasinan. So we are very glad or excited to welcome lang po ang ating mga beneficiaryo para bigyan po namin kayo ng angkop na tulong. At this point, Sir Jeff, binibigay na namin sa inyo yung pagkakataon na magbigay ng mensahe, lalong-lalo na yung sa mga kamanggagawa at mga namumuhunan dyan sa inyong rehiyon sa region. Go ahead, Sir Jeff. Ayan, so para po sa ating mga kababayan dito po sa rehiyon, ang Department of Labor and Employment Regional Office 1 sa pangunguna nga po ng ating Regional Director Ezekiel Ronnie Guzman ay patuloy po sa pagbibigay po ng angkop na tulong para sa ating mga benepisyaryo. Nais din po naming imbitahan na kahit na-hit na po ng DOLE Region 1, ang target po natin for our TAV, yung technical advisory visit, ay patuloy pa rin po nating i-roll out itong TAV. So para po sa mga micro-establishments o yung mga 9 below na mga establishments po natin, yung mga employers, should you be willing to take part sa mga sessions po na ito, maaari po kayong lumapit lamang sa inyong mga peso managers o sa mga LGUs po ninyo para mai-schedule po natin. Hahanapan po natin kung ano yung best time para po mag-guide po kayo na sometimes kasi itong ating mga micro-establishments, hindi lang sila aware ano ba kasi talaga ang mga kailangan nilang sundan na policies. Yes, kaya through our TAV, we hope na mas ma-engage po natin sila para ma-promote po natin ang industrial peace sa loob po ng workplaces. Maraming salamat, Sir Justin Paul Marbella ng DOLE Region 1. Salamat po sa inyong oras at sa pagpapa-unlock dito sa amin sa DOLE sa AFP Radio. More power po sa inyo dyan sa Region 1. Stay safe, Sir Jeff. Salamat po. At yan, mga kamanggagawa, narinig po ninyo ang tinig ni Sir Justin Paul Marbella, ang Labor Information Officer 1 ng DOLE Ilocos Region. Maaari nyo pong bisitahin ang kanilang official website sa www.ro1.dole.gov.ph para sa iba pang mga detalye ng kanilang programa at serbisyo ng DOLE sa rehiyon. Nariyan din po yung kanilang mga iba't ibang contact details na nasabi na rin kanina ni Sir Jap. Kanina lang din nabanggit ni Sir Jap yung kanilang FB, kaya i-like nyo na. Bago. Like nyo ang kanilang
Facebook page para sa mga labor and employment updates sa Region 1. I-type nyo lamang po ang DOLE 1 sa inyong mga search bars. Ayan. At nandiyan nga yung mga sinabi ni Sir Jap kanina na yung TAV, yung naging topic din natin yan nung isang kamakailan lamang na napakagandang programa para sa ating mga micro-establishments naman para mapaalam sa kanila kung ano-ano nga ba yung mga labor standards, OSH na mga standards, safety standards, ayan. Para tulungan din silang makakomply mismo sa batas paggawa. Tama. At maganda rin yung sinabi ni Sir kanina na isa sa mga programa na dinedeploy natin sa Region 1, yung GIP, yung ating government internship program, para naman yun sa mga youth, sa mga fresh graduates. Yan. Hindi na sila pang future, pang ngayon na. Oo, yun nga, napakaganda ng sinabi na yan ng Sir Jap, no? Hindi na natin sila for tomorrow, for today na. Yan, kaya galaw-galaw na ating mga kamanggagawang kabataan. At para naman po sa iba pang mga labor-related na tanong o kung may nais po kayong malaman o di kayo ireklamo, bukas din 24/7 ang ating hotline 1349. I-dial nyo lang po iyan sa inyong mga telepono. Maaari din po kayong tumawag sa aming bagong DOLE mobile hotline number. Bago na po ang ating DOLE mobile hotline number 0931-066-2573. Ulitin po natin 0931-066-2573. Ang ating pong DOLE mobile hotline number ay bukas Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At syempre, maaari din kayong mag-send ng email sa hotline 1349@dole.gov.ph o kaya ay mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Of course, hanapin nyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. At habang nandyan kayo, mga kamanggagawa, i-like nyo na rin ang ating Facebook page, pati na rin ang ating YouTube page para lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng DOLE para sa inyo. At isa na naman pong episode ang ating napagsamahan, mga kamanggagawa. Sa susunod na Martes, isa na naman pong programa ng DOLE ang ating tatalakayin dito pa rin sa Armed Forces Radio, DWDD 1134 kHz at DOLE Official Facebook. Sa ngalan ng aming mga kasamahan dito sa DOLE Information and Publication Service at sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio, ako pong muli si Team Laderas. Ako naman po, Carla Sandiego Malabanan. Tutok lang po kayo ulit sa susunod na Martes para sa iba pang programa at serbisyong hatid ng DOLE sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa DOLE sa AFP Radio. Oras po natin, 11:48 a.m. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino.